Kaya bakit sasayakin mo yung pagkakataon na magkaayos kayo ng tatay mo? Naniniwala ako na hindi ka niya matitiis. Kasi mahal ka niya. Di ba sabi mo nga sa akin, siya pa ang nag-reach out sa'yo noon. Ibig sabihin nun, gusto talaga niyang magpakatatay sa'yo. Kaya bakit hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon? Ayoko na pong guluhin si Sir Ramir. Ayoko na pong maging dahilan ulit ng pag-aaway nila ni Ma'am Patricia. Nananahimik na po sila eh. Kaya, kahit namimiss ko po siya, titiisin ko na lang po. Paano ka naman? Hindi naman siguro masama kung iisipin mo rin yung sarili mo. Yung ikabubuti mo. At saka, hindi ba? Mas magkakaroon ng kahulugan yung bawat tagumpay na tinatamasa mo ngayon. At mas makukumpleto ang saya kung ibabahagi mo ito sa tatay mo. Yes, I'm about to leave now, okay? Wait for me, ha? Pakidala na yan dun sa taas, Sheila, tapos magpatulong ka na dun sa driver. Ay, opo. Yes po, ma'am. Mom! Dad! Anong ginagawa niyo dito? Is that how you greet your parents na kararating lang after how many months tayo na hindi nagkasama at nagkita? Mom! Dad! I'm so glad nakauwi na po kayo. Finally, magkakasama-sama na ulit tayo. And we can be a happy family again. Trixie, don't play coy with me. Why are you dressed this way? Saan ka na naman pupunta? Mom, pupunta lang ako kay Hailey. May study group kami. Dressed this way? Baka akalain mo hindi nakakarating sa amin dalawa ng dad mo kung ano yung mga pinaggagawa mo. You always go out at night. Gabi-gabi na lang nagpa-party ka kaya napapabayaan mo na yung studies mo. That's the reason why we decided to go home right away. Exage naman yung nagsumbong sa'yo, Mom. Hindi ba pwedeng gusto ko lang mag-unwind kasi nai-stress na ako sa schools ko? Dad? You know what? You're not leaving tonight. Go up to your room. Mom! Yes. Walang lalabas ngayong gabing ito. Go up! Go! Attend to your studies. Ikaw naman, Ramir, ba't di mo naman ako tinulungan? Di mo man lang siya pinagsabihan. Kaya namimihasa yan ganyan eh. Sorry, Han. Nag-email kasi sa akin yung OIC ng company, nalaman niyang dito na tayo, so ina-update niya ako sa mga problema sa kumpanya. Sup, guys? Look. You know, sobrang sarap ng mga food dito. Alam niyo guys, if you are planning na magkaroon ng ganitong food setup sa bahay niyo kapag may mga party or occasion kayo, tamang-tama tong food vlog ko tonight. Dahil mamaya, mag-share ako sa inyo ng food review, diba? Yung mga tips and kung masarap ba yung mga pagkain dito. So, I'll see you guys later. Mwah. Are you okay? Ang sarap siguro sa pakiramdam na maging close ka sa tatay mo, no? May taong magpaprotekta sa'yo, hindi ka hahayaan na masaktan. Nasa party tayo. Bakit parang nasenti mo? Huwag mo na ako pansinin. Eh, di ba nakwento mo sa akin dati na matagal ka nang inabandona ng tatay mo? Na parang namimiss mo. Dapat nga, sanay ka na eh.
Tama ka. Dapat masanay na ako. Kasi imposible naman na magkasama pa kami ng tatay ko eh. Kahit magkita man lang. So how's your business? Excuse me, I'll just get myself something to drink. Okay. I'll follow later. Lilette? Sir Ramir, What the hell is happening here? What's she doing here? I have to tell you something. I know. Isn't it you told me that she wasn't gonna be here? So what the hell happened? Why is that little creature here? I don't know, akala ko rin. Parang kilalang-kilala niyo na si Attorney Lilette. Have you met her before? Oo, kilala namin si Lilette. You seem to know her so well. Paano nakilala si Atty. Lilette ng mga ingano? Kalimutan niyo na lang ako. Eh, di ba may sarili naman na kayong pamilya? Sa kanila niyo na lang huwituin yung pagmamahal at atensyon niyo. Dahil parang sa akin, tagal na kayong patay. Sana ho ito na yung huling pag-uusap natin. Siguro makakaalis na kayo. Kilala siya ng buong pamilya namin. She grew up in our household. Anak-anakan siya ng dati naming kasambahay. At minsan, tinutulungan niya kanyang tinan sa mga gawaing bahay. In short, isa siyang utusan at tagapagsilbi. Is that true, Atty. Lilette? Dati kang namasukan sa mga ingano. Yes, sir. Si Sir Ramir po, dati ko po siyang amo. Well, you must be proud of her kasi malayo na yung narating niya. Actually, matagal nang wala sa poder namin sina Lilette at tinang ses niya. So, wala na rin kami paka kung ano yung kanyang mga success o mga failures niya. Ibahan. Right. Excuse me po, CR lang po ako sa mamap kasi pakiramdam ko ulit. Sundan ko lang si kami kailangan siya. Huwag mo siya susundan. Please. How much damages daw? Around 250,000. But anyway, that doesn't matter. Why don't we finish this pagdating ni Lorena, and Lorena and I will discuss it kung paano kami makakatulong sa kanya. Magkasama niya yung pamilya ng dati mong amo. Mukhang seryoso pinag-uusapan nila, oh. Sa tingin mo, anong dinidiscuss nila? Bakit bigla kang natahimik? Is there something wrong? Bigla nang sumakit ang ulo ko. If you'll excuse me, I'll just go to the washroom. Okay. I hope you don't get this wrong, Constantino. Pero medyo na-bother lang ako nung sinabi mo na umuutang si Lilette sa inyo ng pera. Nakakaawa nga siya. Kayo nakakaawa kung gagawin niyo yan. If I were you, I'd think twice bago ko pahiramin ang babaeng yan.
Why would you say that? Mukhang nagsasabi naman si Attorney Lilet sa pinagdadaanan ng pamilya niya. Besides, nangako naman siya na ibabalik niya ang pera. Well, I guess you deserve to know the truth. Nangyari na rin yan sa amin noon. Akala ko nagbago na siya, kaya nanahimik lang kami noon sa party. What is this truth? Naginawa na rin niya yan sa amin noon. Nung namamasukan pa siya sa amin ng tinang niya. Humiram siya ng malaking halaga. Sinabi niya sa amin na malubha raw yung isang kamag-anak niya and other sob stories. And then, bigla na lang dumisappear na hindi nagbabayad. Tinakbuhan kayo ni Attorney Lilet? Exactly. Mukha lang talaga siyang mabait at maamo, but don't be fooled by her appearance. Madalas, ginagamit lang niya yung pagiging meek at saka yung mukhang kawawa niya para manloko ng ibang tao. Avian, madali mo na yung pag-transfer ng 250,000 sa account ko. Para saan mo gagamitin yung pera? Lilet is having some financial difficulties. Gusto ko siyang tulungan. Hindi mo pa rin talaga matiis ang anak mo. No? Kahit nire-reject ka na ni Lilet, matindi pa rin ang concern mo sa kanya. Ba't ka biglang nag-ayaman? Shopping, Mommy. I know you hate the idea of retail therapy. Well, di ba nga I'm attending this law symposium in Boston. Dapat naman siguro meron ako mga bagong damit na gagamitin doon. Yan lang ba talaga yung reason? Or kinailangan mo ng distraction dahil hindi ka makamove on sa pagkatalo kay Lilet? Ay nako, please lang, Era. Please do me a favor and wag mo nang babanggitin ang pangalan niyang babaeng yan. Dahil siguradong yan na nagpapasira sa araw ko, okay? I'm sorry. Halika, mag-coffee na lang tayo para good mood ka. Tara! Kilala ko yung babaeng yun.